Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Exclusive, magnobya nga tuyo mag-obra sa Canada, nag-aligar nga ginscam sa ilang recruiter, 180,000 pesos nga kwarta, ginapahayag na taban. Implementing rules and regulations ang NIR Act, kinalauman niya maprobahan na subong nga Agosto. Probinsya sang Iloilo ginpaidalom sa dengue outbreak. Bangod sa padayon niya pagsaka sang kaso, masobra na 10,000 ang dengue cases sa Western Visayas. High-ranking official kag bomb expert pila sa mga napatay nga rebelde sa engkwentro sa Kalinog, Iloilo suno sa militar. Kag proseso sa pagtanom kag paghimo sa mga produkto halin sa kape, ginpakigbahin sang pila ka coffee farmers sa Banwa sang Murcia. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman yung kapuso and Bretos Live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, handom sa magnobya nga mag-obra sa Canada na pornada matapos ginpahayag nga gin-scam sa ila recruiter. Mga puso, 180,000 pesos na kwarta nga napadala sa scammer bao. Inutangan pa sa PINA iga-issue sa NBA 6 kung mabato ng reklamo sa mga biktima. Nakatutok Kim Salinas exclusive. Pinulsulan mo kining obra mo dis. Wala na pong gani Elias Toto nga magtalangison matapos ngang ginabanta 180,000 pesos sa ginutang nga kwarta para kuntani nga makaobra sa Canada upod sa Enobia ang nagkadulang sa ginapahayag isa ka scammer. Adlaw-adlaw na sir ka. Gano ka sang depression na. Adlaw-adlaw hindi ka katalog sang panumdum sang utang. Kita ko nanay ko ka ibe perni. Muna nga, dunaloy ko sa nanay ko nga. Paano yun mabayaran? Oktubre sang tinalikdan nga tuig sang nagtanya guno si alias Inday nga magproseso sa ilang mga dokumento sa pag-obra sa Canada. Ginpangakuan man sila nga Enero subong nga tuig, makalakat na sila. Suno sa iloy ni alias Toto nga among nag-istorya gid kay alias Inday, wala sila maglaom nga isa galiini ka scammer. Gapati gid kuya siya as kumari, as a best friend sang akon nga brother. Kag nagdadayon gid saya sa amon balaya antes siya maglakat sa gwa mo. Nag-umpisa duda ang pamilya kay Yasinday sang ginpospon ang paglakat sang maghagugma. Bangod nagakinahanglan pa kuno sang dugang nga 100,000 pesos para sa ila plane ticket. Kung why ko gimpos, wala kami tani kabalong nga damo nagli siya. Lain-lain man may Bicol, may Sambuanga kag Bacolod. Pati pa kaisaya. Pati pa kaisaya ging scam man. Una nga nagpasalig si Elias Inday nga i-refund ang kwarta. Apang pila na kabulan ang nagligad, wala pa sang bisan piso nga nabalik sa ila. Madamo kuno ini isang balibad. Sa karon, wala na ini nagasamat sa ila. Plano sang pamilya nga idangop ang ila reklamo sa National Bureau of Investigation. We issue subpoena twice para for them to appear here, no? And para hindi man tabla bias. Okay, so we have to investigate them also. Kung hindi sila makakanto, hindi sila magpakita diri, we will be now constrained to file the necessary charges against that person of interest. Mahimo pa sa kaan sang estafa kag illegal recruitment in relation to cybercrime ang ginaaligar scammer. Agod malikawan niya mabiktima sang illegal recruitment, nagpahanumdum ang NBI 6 nga dapat siguruhon nga lihitimo ang recruiter. Mahimo man makapangayo sang legal advice kung makaduluda ang recruitment agency. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang bahin ang Philippine Overseas Employment Administration apang wala pa inisang pahayag sa karon. Ang ginaaligar scammer ang nabase sa iban niya pungsod. Gintinguan man sang news team nga makuhaan ini sang sabat. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas.
1 Western Visayas. Mapuso, IRR o implementing rules and regulations sang Negros Island Region, ginalauman nga pirmahan na sa bunga bulan. Technical Working Group nagsapol. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa pagtipon sa Negros Island Region Technical Working Group nga ginabugusan sa mga tiglawasig ka Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Ginpatpat ang mga kaundan sang draft sang implementing rules and regulation sang Republic Act 12,000 ukon ang NIR Act. Nagtambong sa pagsinapol sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, makongresista sa probinsya, kag si Bacol City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Singh Jr. nga nagtiglawas sa Bacol City LGU. Kabahin man sa NIRTWG ang mga tagpamuno sa Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority, kag Department of the Interior and Local Government. Ang mga secretaries ng nasambit nga ahensya ang magapadulong sa Siquijor sa masunod nga semana agud pirmahan ang pinal nga IRR. Kay pass ni nila guro within this week kay para for signing na sa ano. Amotong isa to nagriyan na sa secure ang signing. Kay para man gaano man ang secure na daw para may significance man sila na upod na sila sa Negros Island region. Kung mapirmahan ang IRR, ipatukod na ang mga regional offices sa sulod ng 3 ka bulan. Tuwing 2026 dapat kumpleto na ang manpower sa kada regional offices. Kung aprobado na ang IRR, mag-sumiter sa transition plan ang mga ahensya sa gobyerno, lakip na diri ang pagpili sa lugar kundi nitukod ang mga opisina sa 3 ka probinsya. Mga national offices na wala na dala sa RA, kung nag-ano sila na depende na lang sa head of office kung di nila gusto ibutang ang mga offices na wala na specify sa RA. 1.2 billion pesos ang inisyal nga kinahanglan nga pondo para sa ipatukod nga regional kag satellite offices. Sumugod 2025. Ang inisyal nga pondo ang gamiton samtang wala pa nang inkabahin ang NIR sa Annual General Appropriation Act. So you have to carve out the resources from the original budget submitted for 2025. Ginapahayag nga ang pondong magahalin sa mangin pondo sang Region 6 ug 7 sa 2025 budget. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso probinsya sa Iloilo ginpaidalom sa dengue outbreak bangon sa padayon nga pagsakas ang kaso. Pagdeklarar sa state of calamity kinahanglanon suno sa Iloilo PHO. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Pulo, Maestra Vita, Oton, Iloilo. Zen, kamusta? Dirt bangod sang padayon nga pagtaas ng dengue cases sa probinsya, ginpaidalom na sa heightened alert o kung blue alert status ang Iloilo province. Ginpaidalom na sa province-wide dengue outbreak ang probinsya sang Iloilo. Inang kasunod sang padayon nga pagtimbuok sang kaso sang dengue, kung sa din-anom na ka mga individual ang ginbawian sang kabuhi. Sa 43 ka LGUs, 36 na ang nakalabot sang alert and epidemic threshold. Bangod sini, nagtipon ang mga health officers sa probinsya sa ginhiwat nga cluster meeting agud istoryahan ang mga tikang nga dapat himuon sa mga LGU. The resources are now dwindling, no? Wala nagikita ang aton mga LGUs, wala sang mga test kits, wala kita may mahatag nga mga adulticides na ubos na halin sang sanuto, halin pa ka day 1 sang January nga sige nabi taas ang kaso sang dengue. So that's subo nga there is a great need. Dugang pa sang Iloilo PHO, ginahulat na lang nila nga may duha ka LGU o kung masobra pa nga magdeklarar sang state of calamity agud makaubra sang resolution ang PDRRMC kag mapaidalom sa among estado ang probinsya. Samtang ginaprubahan na sang sangguniang panlungsod sang Pasay City ang resolution nga nagapaidalom sa state of calamity bangod sang dengue outbreak. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na preparahan na ang dengue test kits, IV fluids, kag bed capacity sa mga ospital. Wala naman sang kabalakan ng probinsya apisar nga may dengue outbreak. Apang pinagi sa deklarasyon na mas mapasangkad pa ang dengue measures. Ang pinaka-importante sa nga may kluan, we will have access to your quick response fund. Right now, hindi paginman natin na siya kinangan because we have already prepared for that. We might, no, together with
the municipalities. Sa datos ng Department of Health Region 6, nagdangat na sa 10,188 ang kasos ng dengue sa Western Visayas. Ang pinakamataas amo ang Iloilo nga may 3,914, ginasundan sang Negros Occidental nga may 1,584, kag probinsya sang Aklan nga 1,319 dengue cases. In response to the current situation, the Department of Health Western Visayas Center for Health Development has activated its Regional Dengue Task Force and interagency collaboration for outbreak preparedness and response strategies. Jert, sunod sa DOH, handa ang mga district hospital sa pag-akomodar sa mga pasyente sa mga dengue fast lanes. Kaginapanugyanan ang ahensya, ang publiko nga gilayon nga magpakonsulta sa doktor sa tion nga makabatsyag sang simptomas agud mahatagan sang orisol kag electrolytes ang kabataan para malikawan ang dehydration. Jert? Madam Mugid, nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. ICPO may na-establisar na nga motibo sa pagpatay kay Anay Punong Barangay Ernie Poral. Biktima ginahaya na sa Ilabalay sa Ingore, La Paz. Si John Sala nakatuto. Wala sa payan nga may na-establisar na nga motibo ang Iloilo City Police Office sa pagkapatay ni Anay Punong Barangay Ernie Poral sa Ingore, La Paz. Hindi pa ini mapalayag sa publiko sang ICPO. Sino kay ICPO Director Colonel Kim Ligada, may pila ka mga anggulo na ginasundan ng kapulisan sa motibo sa krimen. Pasalig sa otoridad nga ginapadalma na nila ang investigasyon. We are still developing some angles sa kaso and then we are strengthening pagyapon ng kaso against sa suspect. Pag may ara na kami definite nga development sa case, we will informing the public. Ginahaya na subong ang bangkay sang ginpatay nga Anay Punong Barangay sa balay sini sa Ingore. Napasaka na sang kasong ginatudlo suspect sa krimen nga si Nilog Guardaya. Apang ang pamilya padayon nga nagasinggitan sa hustisya. Mapudlay, kung tulukol mo, kung wala ka Diyos, mapudlay gan. Pero kung may Diyos kaya, God will lead you sa path nga makita. Hindi naman makita asubong, pero God will give justice sa pagkamatay sa tatay ko. Madugay na kuno nga nagkakabalaka ang pamilya sa seguridad sa ila padre de pamilya, apang nagasalig sila sa kabakod kag kaisog sang ila amay. Hugot ang pagpati sa pamilya nga hindi basta-basta ang persona o kun ang mga persona nga nagsugo kay Guardaya. Sa piyak sini nagapakabakod sila sa tinutuyo nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ila amay. Sa tingin nyo successful kay mission accomplished na kamo nga napatumba niyo akong tatay. Pero tani lang gid makakilala kamo sa Ginoo. Plano sang pamilya nga mag-request ang dugang nga seguridad sa lugar bilang proteksyon, ilabi na nga sa ila pagpati. Hindi mapaktan ang mga masunod nga pamahog nga sarang mahimo sang may mga kahimuan sang krimen. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mapuso sa Negros Occidental naman ang kalain-lain niya coffee products sa himo sang local coffee growers in Bida sa Coffee Festival 2024. Samtang ang trabahoso nga proseso sang paghimo sang kape sa banwa sa Murcia, Hibalonta sa pagtutok ni Irene Pedreso. Coffee is life. Ini ang paborito nga motto sang coffee lovers. Para sa ila, pamaagi ini agud madula ang katuyo kag makapadayon sa pagtuon man ukon sa trabaho. Pero ang proseso sa paghimo sang kape, tuman kauti. Sa minuyan sa banwa sa Murcia, makita ng pila ka coffee growers nga naandan na ang trabahoso nga pagproseso sang kape. Halin sa pagbulad, pag-roast, hasta sa pagaling. Pag-abot di muna sa palutawan sa bla. Tapos palutaw galingon, i-pulp mo sa pulp, ibulad, i-rosa, tapos pag-roast, i-galingon, kag putson. Ang resulta sa sining proseso ang pila lang sa mga ginbida sa ginhiwat nga first Negros Occidental Coffee Fiesta. Makita ang mga produkto sang local farmers, producers, roasters, pati mga barista sa coffee shops, nagpakigbahin man. Mas maintindihan naton ang tagsa ka stages ng coffee processing. Agud maprotektahan bagid naton ang industriya naton dito sa Negros Occidental.
Sunod sa grupo, pinaagi sa aktibidad, mabuligan ang local farmers nga ma-promote ang ilang mga produkto. Bangod 20% lang sa ginakonsumo nga kape sa probinsya ang halin sa ila. 80% ang imported. Pagpamangkat sunod sa grupo ang pagnubo sa produksyon sa kape dala sa pabago-bago nga klima. Isa pa karason ang kakulangan sang kapital kag ihibalo sa mga coffee farmers sa pagbaligya sa ila produkto. Ang coffee shop owner nga si Thomas Proten, isa sa mga nagasuporta sa local coffee farmers. As roasters, we need the farmers. We need them to produce coffee. Because if we don't support them, if we don't give the right price, they will stop. Nagpasalig ang provincial government nga mangintayo yun na ang bulig para sa industriya sang kape sa probinsya. Ang ginalantaw naton nga bululigan isang tanan nga stakeholders in order to promote the coffee industry in the province, from production to harvesting to marketing, packaging, and of course entrepreneurship. Upod Garuel Manggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. High-ranking officials kag bomb expert pila sa mga na-identify nga napatay sa enkwentro sa Kalinog, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Dako nga epekto sa operasyon sang CPP-NPA sa rehiyon ang kamatayon sang 5 ka mga rebelde sa encounter sa Barangay Aglonok, Kalinog, Iloilo sa Agosto 8. Suno sa militar, high-ranking officials kag bomb expert ang mga napatay. Mismo mga anay rebelde kag pamilya sang napatay ang nagkumpirmar sa pagkatao sa mga ini. Ang organizational impact ng damo ng mga leadership babuinan. Of course, ang immediate impact ini ang magkakos ini sang low moral sa ilang mga kaugdanan. Isa sa mga napatay si Aurelio Boy Bosque, 57 anyos, residente sa Barangay Carvasana, Kalinog, Iloilo. Siya ang ginaaligar miyembro sang Regional Headquarters Executive Command sang Komiteng Rehiyon Panay kag anay spokesperson sang Bayan Panay. Suno sa anak sini nga anay tagpamabaman sang Bayan Panay. Nakibot siya sang nahibaluan ng impormasyon bangod wala ini sang ideya nga nagsulod sa hublagang Yamay. Tuig 2007 kuno sang nagbiya ini sa Bayan Panay agud magpangita sang iban nga obra. May sudlan siya nga grupo or NGO nga they do the same man sa gyapon yung gabulig gyapon sa mga imol. And wala gid sang signs kay regularly frequently gauli si daddy. Paano man ang iya rason nga waya mahambal sa among pamilya. Ti iya na lang na iya. Na respeto namon. Ginakabig ni Brian yabaganihan ang Yamay sa padayon nga pagpakigbato sa kinamatarong sang mga mamumugon. Ang iban pa nga napatay amo Sanday Armando Rogelio Sabares, 70 anyos kag ginakabig bomb expert. Jovelyn Silverio, Platoon Supply Officer, RHQF. Romulo Gangoso, anay commanding officer sang Dismantled Eastern Front, kag Gilmore Gauranok, nga miyembro sang Regional Centro de Gavidad. Sa statement yagin pagwasang Bayan Panay, ilagin kundinar ang ginapayag hindi makatao nga pagpatay sa 5 bangod nakitaan sang patimaan yagin torture ang mga ini. Nagpanawagan sila sa Commission on Human Rights kag sa tanan nga human rights defenders sang investigasyon sa ginakabig Aglonok 5. Ang militar naman padayon ang panawagan sa mga rebelde nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Wala kita nagakalipay nga may mga napatay nga mga armado because sila kapwa man nato ni sila Ilunggo or kapareho nato nga mga Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Kapuso sa Bacolod City naman, masobra 500 ka unconsolidated PUJ sa kabahin sa grupo nga Bakod Cambiada Manibela naguntat biyahe sa mga Lunes. Transport strike ipatigayon pagin sa Miyerkules bilang pagpamatok sa public transportation modernization program sang gobyerno. Yaring balita nga itong gitutukan. Nagapakita sa pulsa nga tutuod para kundi naroon ang ginambal sa aton ni Presidente Bongbong Marcos. Ining sitwasyon na sang madalanon sa syudad sa Bacolod kay inasang aga. Matapos nga masobra 500 ka mga unconsolidated traditional PUJs ang nagpasakop sa untat biyahe humaling na 7 tubtob las 11. Kabahin ang mainis ang Bakod Cambiada Manibela ng local affiliates sa Manibela kag Piston. Ginapakamalaot sang grupo ang pagsuporta ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Public Transportation Modernization Program. Ang tanan nga nag-engage dira sa modernization program naghinulsol gid kag wala gid may nabaton mayara 3 years 2 years
nga wala sang income, wala pa kabiyahe sakyan, naghibigid kag wala na sang palangabuyan subong. Sa Miyerkules, Agosto 14, masobra 1,000 ka-unconsolidated units halin sa nakalain-laing asosasyon ang magkapasakop sa untat biyahe. Yung nga pasensya gid kay ini ang amon bulaton para ni tanan sa aton. Nagapahanumdum naman ang kabrisan nga likawan ang pagginamo sa himuon nga transport strike. Kita nag-ayo man sa ilang kung pwede i-conduct lang peacefully. Nagbasalig ang LGU nga may wasante nga numero sa modernized PUJs magluwas pa sa iba ni transport groups nga hindi kabahin sa untat biyahe. Samtang, normal ang sitwasyon sa pampubliko nga transportasyon sa Iloilo City sa mga adlaw pagod wala nagupod ang No to PUV Phase-Out Coalition Panay sa untat biyahe. Apang sunod kay Elmer Foro, magapatigayon sila sang serye nga protesta subong Agosto. Ga-announce kami ba sa mga lideres ang mga nagapamantok sa pag-phase out sa mga traditional jeepneys alas 10 aga. Preferably na maka-upod kami sa 14 and 15 na actually bilog na Western Visayas. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Patay ang isa ka nurse nga si alias Janelyn sa nakabunggo ang ginamaneho sini nga auto sa nasugata nga truck sa barangay Kaduhaan, Cadiz City sa Sabado sa aga. Suno sa kapulisan, padulong sa Bacolod City ang auto sa nagtuyo nga mag-overtake apang wala na ini nakabalik sa iyang lane. Rason nga nakabunggo sa truck. Sa kabaskog sang impact, naipitgid sa driver's seat ang biktima. Pilaso naman ang anong ka mga sakay sang auto, lakip na ang isa ka senior citizen kag mga menor de edad. Manug alas 2 kahapon sang hapon sang ginoperate sang Philippine Coast Guard kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang food terminal sang Negros Occidental LGU. Diri na diskubrehan ang ginabandonar nga anong ka-cooler nga may unod nga 180 ka kilo sang isda nga nagabalor sang 50,000 pesos. Santo sa test nga ginpatigayon sang BIFAR, nagpositibo nga gikan ini sa dynamite fishing. Ginatumod pa sang otoridad ang tagiya sang isda nga posible magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10654. Uko ng possessing, dealing in, or disposing illegally caught or taken fish. Ginbawian sang kabuhi ang 25 anyos nga soltero matapos sina na kuryente sa barangay Hibulo, Haniway, Iloilo sa Sabado sang hapon. Suno sa Haniway Police, nagatakod si alias Ronron sang kuryente upod si amay sa balay sang iyatiyo sang aksidente nga nakatandog sa live wire kag nagpilit. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Papugso Southwest Monsoon o kung hangin habagat ng gihapon ang nagapaulan sa dakong bahin sang pungsod. Nagaluntat ini sa Luzon, kag nakatungdan nga bahin sang Visayas. Sa subong, wala pa sa epekto sa pungsod ang ginabantayan nga LPA nga ulihin na simplatan 1,375 kilometers east of extreme northern Luzon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Wala pa ginadulang chance sa sininga mga sa kabagyo kag kung sa sulod sang par magtipon pagkatawgon ini bilang si Bagyo Dindo. Gani pa dayon nga magbantay sa aton update. Samtang, base naman sa datos sa Metro Weather, kasarangan nga pagulan ng lauman sa dakong bahin sang Panay Island kag Negros Occidental subong nga hapon. May laptalaptaman nga pag-ulan sa iban pa bahin sang pungsod. Gani hindi gid magkalipat magdala sang payong mga kapuso. Sa iban pa nga balita, panindugan ni PBBM nga hindi pag-isuspend ang Public Transport Modernization Program ginkalipay sang pila ka operator sang modernized jeepney. Apang No to PUV Phase-Out Coalition Panay na dismaya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Daw nahawasan man sang kakulba ang pila ka mga operators sang modernized PUJ sa Iloilo City nga maapektuhan ang ila palang abuyaan matapos debatian ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pag-isuspend ang modernization program sa piyak sang pagduso sang Senado nga temporaryo ini nga ontaton. Isa diri si Daisy nga gindrop na ang mga traditional units ini sang nagsulod sa kooperatiba. Siyempre sir, kay budlay gid subong wala trabaho. Tungod amo pa na nga opening sang klase, may mga bata kami nga ginapa-eskwela, so dako gid nga lipay-lipay gid kami. Kun may nalipay, ginkarismaya naman sang No to PUV Phase-Out Coalition Panay ang pahayag sang presidente. Suno sa lead convener sang grupo, dako nga kapierdihan sa mga unconsolidated jeepney operators and drivers ang pagpadayon sang programa. Mas kinpili ni BBM ang interes ng
Nagaplano ang grupo nga maghiwat sang protesta agud liwat nga ipanawagan nga suspendyon ang programa. Madumduman niya ginpaathag ni PBBM sa pagbarayon sang programa. Amo ang 7 na kabeses ini nga ginpostpone kag masobra 80% na sa public transport sector ang nagsunod sa PTMP. Madumduman niya ginabi-abi man sang alyansa sa mga kooperatiba sa Western Visayas ang nanginpayag sang presidente. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka reklamo kaango sa mga layaw nga ido ang nabaton sa mga opisyal sa barangay MVH Nova Haro nagikan sa mga residente nga nagakahangawa sa ila seguridad. Pasalig sa pila ka opisyal sa barangay nga tutukan ang ini nga problema. Nagapahanumdum man ang barangay council sa mga tagiyas ng idong nga mangin responsable sa ila mga hinuptanan kag siguraduhon nga hindi makagwa sa ila panimalay. Dapat man nga ipasiguro nga napabakunahan ng mga ini sang anti-rabies. Problema man sa barangay ang nagabusong kag nagabatang aido sa dalan. Aminado si punong barangay Nestor Ledesma nga nabudlayan sila kung sa inibutang ang mga madakpan nga layaw nga ido. Nagapakig-angot naman sila sa Iloilo City Government agod sa pagsiguro nga maatipanan ng mga ido nga madakpan. Kung madumduman may ara na sa ordinansa ang syudad para ma-regulate ang mga layaw nga ido, apang wala pagid na patuma. Gina-workout na sang barangay nga kung ano the best way pagit nga himuon. Kaya ang muna problema naton ang mga layaw nga wala sing tag-iya. Papuso sa Talisay City naman, minor de edad nga nadisgrasya sa motorsiklo, nakuhaan sa ginapahayag marijuana. Samtang malapit 4 milyon pesos kabalor sa suspected Jabu na recover sa duha ka bypass operation sa Bacolod City. Yaring balita ang aton gintutukan. Mabakal ang mankunutani isang aircon sa Bacolod City ang mag-live-in partner nga si alias Jerome, 37, sa Isabela kag alias Jean, 32 sa Hinigiran. O galing sa Bailo Mall, diretso ang duha sa karsel sa Police Station 8 matapos nagkuhaan sa masobra 2 milyones pesos nga balor sa ilegal nga droga. Sunod sa otoridad, palusot lang kuno sa duha nga pagbakal sa appliance. Nakuha sila paghinakop ang 300 gramos sa suspected Jabu. Si alias Jerome ang madugay na ginamonitor sa kapulisan bago ginapahayag aktibo ini nga miyembro sa Bugalon Drug Syndicate. Mobile na sila kayo. Huwag sila nagatinarabla sa isa lang kalugar. Kibot lang kami sa Gulgada na mga gisulod ang isa ka tawon bata. Nila si Rong muna, declare sila muna may pulis sila kung may... Dakop man ang ginaligang runner sa duha ka suspect nga si alias Lloyd Paul, 29 anyos. Sa Barangay Singkang Airport naman nadakpan ang ginaligar drug queen nga si alias Madam, 54 anyos. Masobra 1.7 million pesos nga balor sang suspected Jabu ang nakuha sa iya. Anay na ini nadakpan sa illegal aktibidad apang panindugan ni alias Madam, nagbag-o na ini. Wala kami sa moto kadako kag diinto namon kwaon. Si alias Rayan, nga ginatudlok kay hingbon sa suspect sa iligang operasyon, ang ginaresto man. Depensa sini, manuglibod lang siya sa isda, kag hindi konektado sa iligal nga negosyo. Girespondihan sa kapulisan ang ining lalaki nga naksidente sa motorsiklo sa Barangay Zone 15, Talisay City, sang Sabado sang Kagahon. Sa ulihi, natukiban sa kapulisan nga nagapanimaho sa marijuana ang wallet sini nga nahulog. Dito nakita ang ginapatyan dahon sa marijuana. Wala sang may ginpakita nga driver's license ang lalaki kag dito natukiban nga minor de edad gali ini. Gindala ini sa Formation Center sang Talisay City LGU. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Panibago nga good news sa magasugata sa aton mga kapuso, ilabi na gid sa mga motorista sumugod buwas August 13. Inibangon sa dako nga buhin sa presyo sang gatong. Base sa datos nagikan sa mga oil company, ang presyo sang gasolina ang maganubo sang 2 pesos kag 45 sentimos kada litro. Ang diesel ang maganubo naman sang piso kag 90 sentimos. Papuso sa Negros Occidental, kapitan kag pila ka personnel sang barge nga ginhalinaan sa mula sa spill sa Sagay City Port sa Miyerkules nagpatag na sa PCG. Nakatutok Aileen Pedreso. 2 ka adlaw matapos ang natabo nga molasses spill sa tunga sa ginpatigay nga shore-to-ship operations o kung pagload sa molasses halin sa isa ka truck pakadto sa barge nga Mount Mary Queen of Charity nga nakadak sa Sagay Feeder Port.
Nagsumiter na sa marine protest ang kapitan sang barge sa PCG Northern Negros Occidental. Suno kay Commander Jansen Benjamin, nakasaad sa pathag sang kapitan pati sa mga personnel nga natabo ang spill samtang nagapatigayon sa operasyon ukon pag-load sang molasses. Technically, we can say that the accident happens during the interface of operations between the lorry truck and the vessel. So, nakita namon niya na nagkaroon ng problema. Kung basihan ang statement sa mga ini, human error ang kabangdanan sa spill. Pareho sa unang naging pahayag sa PCG sa inisyal ng investigasyon. Santo man ini sa resulta sa underwater hull inspection kung sa diin wala nakitaan sa sinyales nga may buho o kung nakabunggo ang barge. Sunod sa PCG, magapadayon ng investigasyon kung sa diin hulaton pa ang resulta sa water sample kag iban pa nga laboratory tests. Diri mahibaluan kung may kaso nga tubangon ang tag-iya sa barge. Pending man sa laboratory results na magwa para may technical and scientific pieces kami with regards to the filing of administrative charges. Nakaistorya sa news team ang isa sa mga personnel sang barge apang nagpahayag ini nga hindi na sila magkomento sa insidente. Sa uli nga monitoring sa PCG, nagbalik na sa normal ang kolor sang tubig sa bahin sang puerto nga naapektuhan sa spill sang tililikdan nga Miyerkules, Agosto 7. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Lunsay napatay ang 62 tanan kasakay sang isa ka eroplano matapos ini nagtibusok sa banwa sang Viñedo malapit sa Sao Paulo, Brazil. Ang eroplano ay nagikan sa estado sang Parana kag padulong kuntani sa Sao Paulo. 34 sa mga sakay sini ang lalaki samtang 28 naman ang babayi. Antes ang aksidente, wala man sang ginreport nga emerhensya o kon malain nga panahon ang mga pilot sini. Ang mga makina sang eroplano ang ginaimbestigaran na sang otoridad para madeterminar ang gintunaan sang aksidente. 12 katawo ang napatay samtang madamo pa ang missing matapos magluntad ang landslide sa isa ka landfill sa Kampala, ang kapital nga syudad sa Uganda. Ang landslide ang nagluntad matapos ang pagtupa sa mabaskog nga ulan. Ang landslide ang nagtabon sa pila ka mga balay malapit sa landfill. 14 naman katawo ang nasalbar sa ginpatigayon nga rescue operation sa mga personnel sang gobyerno kag sang Red Cross. Maraming salamat sa pagtutok. Ako si Agent Priato. Ako si Jethro Charlatan. Ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.